Ilang araw bago ang sinidie adjournment ng Kongreso, ilang mahalagang mga panukalang batas ang naipasa sa huling pagbasa ng Kamara. Kabilang na dyan ang panukalang inaasahang magpapababa sa presyo ng bigas at mga panukala para sa kapakanan naman ng mga senior citizens. Ang mga yan sa sentro ng balita ni Mela Lesmoras. With 231 members voting in affirmative, 3 in negative, and 1 abstention, House Bill number 10381 is hereby approved on third and final reading. Lusot na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang House Bill number 10381 o panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Sa ilalim ng panukala, target na maibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority na makapagbenta ng bigas sa mga pamilihan lalo na sa panahon ng emergency. Layon din itong mapalakas ang rice buffer stocking at market intervention sa ngalan ng mas murang bigas. Ang Department of Agriculture papayagan ding magdeklara ng food security emergency kung may kakulangan sa supply o sa oras na tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng bigas. At sakali namang magkulang ang supply, papayagan na ulit ang NFA na mag-import ng bigas pero sa ilalim lang ng pahintulot ng Agriculture Secretary. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, alay nila sa mga Pilipino ang panukalang ito. Pinasalamatan din niya ang mga kasamahang mambabatas sa maagap na pagpasa rito. Ang iba pang mambabatas, ikinalugod din ang mabilis na pag-usad ng RTL Amendment Bill at hiling nila sa ilalim ng bagong pamunuan ng Senado. Sana'y mabigyang prioridad din ito, gayon din ang ilan pang mahalagang panukalang batas. So hopefully yung rice tarification law amendments to the rice tarification law, yung budget modernization bill, yung National Defense Act at yung amendments to the EPIRA law mapasa with the new Senate leadership. Bukod naman dito sa plenaryo ng Kamara kahapon, ilang mahalagang panukalang batas pa ang naipasa sa ikatlo at huling pagbasa, lalo na para sa kapakanan ng mga senior citizen. Pangunahin na riyan ang House Bill number 10423 o panukalang paghahatid ng Universal Social Pension sa lahat ng senior citizen sa bansa at hindi na lang sa mga kapuspalad. This long-awaited and much-anticipated universal social pension will finally give due recognition to the countless contributions of our beloved senior citizens to our society. I would like to thank our dearest President Ferdinand R. Marcos Jr. that under his administration, our beloved senior citizens are accorded utmost respect and priority. Dumalo mismo sa sesyon ang ilang senior citizens group kahapon at sa pagpasa ng panukala, masigabong palakpakan ang hatid nila bilang pasasalamat sa mga mambabatas. Narito naman ang iba pang panukalang nakalusot na rin sa huling pagbasa ng Kamara. Ngayong Miyerkules, huling araw na ng sesyon ng Kamara bago ang sinidie adjournment at inaasahang mas maraming panukala pa ang ipapasa ng mga kongresista. Mela Lesmoras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.